Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto niyo marinig niyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa bibig? Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan, mature. Dahil sa nangyari, hindi naman natin sa ipagkait kung anong nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, sure. isang-isip, magtanda na tayo, wala ko lang umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga tao, matino, mga tapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilan sa sarili. So, yung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, pinili niya talaga. Pinili niya talaga, ulitin ito ni Veronica, pinili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta sa bahay natin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta nito. Maraming salamat. Alam mo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pupunta. Galing sa iba't ibang panig na bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pupunta. Sabi ko, Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Una, di ba? Mahal ni Pangulong Presidente, ang bawat Pilipino gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayari masama. Sana mo, suportahan nito ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag po tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na akong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, naging OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin na natutang sa Bigla War, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami nagsasalita. Humingi kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo ang Duterte. Magandang gabi sa inyong lahat. Bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte.
Balik natin ang ganoong pamamahala sa Marami tayo. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa akin lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Nag-iisa, marami tayo. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Sige, lagay na yung puto sa Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Kailangan natin ang PDP laban sa senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandala. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katauhan na nagpakita o walay undang mapagtugugma o pagsuporta, daghang salamat kay Wakil Biyahe. Ako ang nagpapakusog sa akong tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayan ko kayong magbantay sa mga boto. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po. Pilipinas, Duterte pa rin! Ibigado mo lahat زي الاوفر فيه زي Team الاوفر Sultay الاوفر 10 غير تمشيو معاهم جوج مور عيش وجوج صابلي الامور تاعي لا تفدي وحده Congressman Mong Sultay at ang kanyang pamangkin na si Mix Sultay, Attorney Mix Sultay at si Kiko Del Mundo kasama ang Duterte candidates Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Laudino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Quiboloy, Attorney Robert Torreon, together with Senator Jamie Hinlo, Hanilet Abansenia, and Kitty Duterte.